Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Mayroong kwentong kababalaghan tungkol sa lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija. Isa sa mga kwento ay ang tungkol sa isang lumang simbahan na itinayo sa lugar noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa mga kwento, may mga multo raw na naglalakad sa paligid ng simbahan kapag gabing-gabi na at nagsasalita ng mga misteryosong wika. May mga lokal na naniniwala rin na may mga umiiyak na bata sa loob ng simbahan kahit walang tao roon. Ito ay nagbibigay takot sa mga taong naglalakad sa lugar, lalo na sa mga oras ng dilim. Subalit, tulad ng sa maraming kwentong ganito, hindi ito napatunayan ng may sapat na ebidensya. Sa gitna ng mga puno at malawak na lupain ng Pantabangan, nagtatayo ng kanilang tahanan ang pamilya ni Miguel. Isa siyang magsasaka na nagtatanim ng palay at gulay upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel pauwi mula sa kanyang bukid, napadaan siya sa lumang simbahan na sinasabing nababalot ng misteryo at kababalaghan. Kahit sa kadiliman ng gabi, napansin ni Miguel ang kakaibang ilaw mula sa loob ng simbahan. Hindi niya alam kung saan ito nagmumula, ngunit tila nag-udyok ito sa kanya na pasukin ang lugar. Sa kabila ng pangamba, nagpasya si Miguel na lumapit at tignan kung ano ang nangyayari sa loob ng simbahan. Nang pasukin niya ang pintuan ng simbahan, biglang napuno ng lamig ang paligid. Napansin niya ang marahang pagsabog ng ilaw mula sa kandila na nakalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nagpakita sa kanya ang isang anino sa tabi ng altar. Sa una, takot ang sumapi kay Miguel, ngunit napagtanto niyang ito ay isang batang babae na tila nawawala. Tinanong ni Miguel ang bata kung ano ang kanyang pangalan at kung bakit siya naroon. Ngunit walang tugon ang bata. Sa halip, ito ay ngumiti at lumapit kay Miguel, pagkatapos ay biglang nawala. Hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang takot at agad na tumakbo palabas ng simbahan. Simula noon, lagi nang napupunta sa isip ni Miguel ang kanyang nakita. Hindi niya alam kung ito ay isang panaginip lamang o totoong nangyari. Ngunit ang kakaibang karanasan na iyon ay nagbigay daan sa mga usap-usapan sa bayan tungkol sa kababalaghan ng lumang simbahan ng Pantabangan. Napakaraming usap-usapan tungkol sa kababalaghan ng lumang simbahan sa Pantabangan, Nueva Ecija, kaya naisipan ni Miguel na sinaliksik ang pinagmulan ng mga kwentong ito. Sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik, natuklasan niya ang sinaunang kwento ng bayan, na nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa mga sinaunang alamat, ang lugar na kinaroroonan ng simbahan ay dating tahanan ng isang makapangyarihang espiritu na nagtatanghal ng mga himala at kababalaghan. Matagal ng panahon nang maitatag ang simbahan upang linisin ang lugar mula sa mga masasamang espiritu. Ngunit, sa kabila ng mga pagsisikap ng mga prele at ng mga tao, nanatili pa rin ang mga espiritong naninirahan sa lugar. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan din ni Miguel ang mga kwento ng mga dating naninirahan sa lugar. Isa sa mga kwento ay tungkol sa isang batang babae na nawawala sa kalagitnaan ng gabi at hindi na nakita muli. May mga nagtangkang humanap sa kanya sa loob ng lumang simbahan, ngunit wala silang nakitang anumang bakas ng kanyang pagkakaroon doon. Ito ang naging simula ng mga kwentong tungkol sa multo ng batang babae sa lugar. Hindi napigilan ni Miguel ang kanyang pagkabahala at pagtataka sa mga natuklasan niya. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kababalaghan sa lugar at ang misteryo ng nawawalang batang babae. Subalit, hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng kanyang paghahalungkat sa nakaraan sa kasalukuyang kalagayan ng bayan ng Pantabangan. Hindi mapigilan ni Miguel ang kanyang pagkakainteres sa misteryo ng nawawalang batang babae sa lumang simbahan ng Pantabangan.
Sa kabila ng mga babala at pag-aalinlangan ng ilan sa kanyang mga kaibigan, nagpatuloy siya sa kanyang pagsasaliksik. Sa kanyang pag-aaral, natagpuan ni Miguel ang mga lumang kwento mula sa mga matatanda sa bayan. Isa sa mga ito ay nagtuturo tungkol sa isang pamilya na nagkaroon ng malas sa buhay pagkatapos nilang magtayo ng kanilang tahanan malapit sa lumang simbahan. Ang kanilang pinakabatang anak, isang batang babae, ay biglang nawala ng hindi maipaliwanag. Habang pinasisinungalingan ng ilan ang mga kwento bilang purong katang-isip lamang, nagpatuloy si Miguel sa kanyang pagsasaliksik. Sa paglipas ng panahon, natagpuan niya ang mga sinaunang dokumento at tala mula sa mga prail noong unang panahon ng pagtayo ng simbahan. Sa kanyang pagsusuri, natuklasan ni Miguel ang mga detalye tungkol sa mga pangyayari noong mga nakaraang panahon, pati na rin ang mga tala tungkol sa isang pamilya na namuhay sa lugar ng lumang simbahan. Sa pag-aaral niya, natuklasan niya ang mga pangyayari na maaaring may kaugnayan sa pagkawala ng batang babae. Ngunit habang lalo pang lumalim ang kanyang pagsasaliksik, unti-unti ring lumitaw ang mga bagong katanungan at mga lihim na mas malalim pa sa inaasahan niya. Ang pagtuklas sa katotohanan ay nagbukas ng pinto sa mga bagong misteryo at panganib na maaaring magdulot ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan ng bayan ng Pantabangan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasaliksik, natagpuan ni Miguel ang mga tala sa sinaunang kasaysayan ng bayan. Sa pamamagitan ng mga dokumento at mga salaysay ng mga matatanda, natuklasan niya ang kahindik-hindik na katotohanan sa likod ng kababalaghan ng nawawalang batang babae. Ayon sa mga tala, noong mga unang panahon, may isang makapangyarihang kulto na naninirahan sa lugar. Ang kanilang mga ritual at pananampalataya ay nagdulot ng takot at pagkawindang sa mga residente ng bayan. Isang bahagi ng kanilang mga ritual ay ang pag-aalay ng mga inosenteng bata sa kanilang mga Diyos. Sa isang mapangahas na pagkilos, nagtangka ang pamilya ng batang babae na labanan ang kulto upang iligtas ang kanilang anak. Subalit, hindi nila nagtagumpay, at ang batang babae ay dinukot ng mga kasapi ng kulto. Dito na nagtapos ang mga tala tungkol sa kanya. Sa pag-aaral ng mga impormasyong ito, nagkaroon ng katiyakan si Miguel na ang kababalaghan sa likod ng nawawalang batang babae ay may kinalaman sa dating kulto. Ngunit ang paghahanap sa kanya ay hindi lamang simpleng paglutas ng isang misteryo. Ito ay pagtutok rin sa kasalukuyang pangangailangan ng bayan na linisin ang kanilang kasaysayan at protektahan ang kanilang kinabukasan mula sa anumang panganib na maaaring magdulot ng masasamang elemento na naglilipana sa kanilang komunidad. Habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasaliksik, hindi mapigilan ni Miguel ang pagkabahala at determinasyon na alamin ang katotohanan sa likod ng misteryo ng nawawalang batang babae. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, ani Miguel, na puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa kapakanan ng buong komunidad ng Pantabangan. Buong tapang siyang humaharap sa mga panganib at mga lihim na nalalaman niya, handang ilantad ang mga ito sa ngalan ng katarungan at paglilingkod sa kanyang bayan. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, naglakbay si Miguel sa mga malalayong lugar at nakipag-usap sa mga matatanda na may kaalaman sa mga misteryo ng nakaraan. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento at alaala, natuklasan niya ang mga hindi mabilang na pangyayari at kasaysayan ng bayan ng Pantabangan. Sa pagtuklas ng mga tala, natagpuan ni Miguel ang rason kung bakit ginawa ng kulto ang karumal-dumal na gawaing iyon. Ang mga kulto ay nagpapatupad ng mga ritual at pananampalataya na itinuturing nilang sagradong gawain. Ang kanilang layunin ay ang magkaroon ng kapangyarihan at pagpapala mula sa kanilang mga Diyos. Sa paniniwala ng mga ito, ang mga inosenteng bata ay inaalay bilang pagsamba at pagsuko sa kanilang mga sinasamba. Dahil sa karumal-dumal na gawaing ito ng kulto, naging determinado si Miguel na mabigyan ng katarungan ang batang babae
at ang kanyang pamilya. Hindi tayo dapat magpatuloy na magpalakas sa kasamaan, anya, na puno ng galit at panghihinayang. Kailangan nating ilantad ang katotohanan at bigyan ng hustisya ang mga biktima ng kasamaan. Sa kanyang pagtindig laban sa kasamaan at pagtataguyod ng katarungan, si Miguel ay naging simbolo ng pag-asa at lakas sa komunidad ng Pantabangan. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ipinapakita niya ang tapang at determinasyon na labanan ang kadiliman at magdala ng liwanag sa kanilang bayan. Sa gitna ng kanyang paghahanda na magdala ng katarungan sa nakaraan ng kanilang bayan, biglang lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na kilala sa buong komunidad bilang isang manggagamot at manghuhula. "Tulungan mo kami," bulong ng matanda kay Miguel, na puno ng pangamba sa kanyang mga mata. "Ang kasamaan ay bumabalik. Kailangan mong bumalik sa simbahan, bago ito tuluyang muling maglaho." Nabighani si Miguel sa sinasabi ng matanda. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya nang may kaba sa kanyang tinig. "Ang mga panganib ay lilitaw muli," sagot ng matanda. "Ang lumang simbahan ay hindi lamang tahanan ng mga espiritu, kundi maaaring may mga mas malalim pang lihim na nagtatago. Kailangan mong alamin ang katotohanan bago pa ito muling magdulot ng panganib sa ating bayan." Nagpatuloy si Miguel sa kanyang misyon, ngunit ang mga salita ng matanda ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Kailangan niyang magmadali, dahil alam niyang ang oras ay nagmamadali at ang kanyang komunidad ay nanganganib na muling mapahamak. Sa kanyang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng misteryo ng lumang simbahan, ibinigay ng matandang manggagamot kay Miguel ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga amuletong pangprotekta laban sa masasamang elemento. "Ito ay makakatulong sa iyo sa iyong paglalakbay," sabi ng matanda kay Miguel, habang ibinibigay sa kanya ang maliit na bag. "Ingatan mo ito at gamitin sa oras ng pangangailangan. Subalit tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong misyon." Nagpasalamat si Miguel sa matandang manggagamot at nagpasya na ituloy ang kanyang misyon. Subalit, bago siya tumuloy, nagtanong siya sa matanda kung paano niya matatagpuan ang librong itim na sinasabi nito. Ang librong itim ay matatagpuan sa pinakamataas na bulwagan ng lumang simbahan, paliwanag ng matanda. Subalit mag-ingat, sapagkat ang landas papunta roon ay puno ng panganib. Kailangan mong mag-ingat at magtiwala sa iyong mga kakayahan. Dala ang mga payo at ang mga gamit na pangprotekta na ibinigay ng matanda, handa nang magpatuloy si Miguel sa kanyang misyon. Buong tapang siyang humarap sa mga hamon na naghihintay sa kanya sa landas patungo sa katotohanan at katarungan. Sa sandaling makalapit si Miguel sa lumang simbahan, biglang nagkaroon ng matinding puwersang sumalubong sa kanya. Isang kakaibang hangin ang biglang bumalot sa paligid, at tila may hindi ka nais-nais na presensya na bumubulabog sa kanyang damdamin. "Hindi ka makakalusot sa amin," banta ng nakakapangilabot na boses mula sa likuran. Nang tumingin si Miguel, bigla siyang nagulat nang makita ang mga kasapi ng dating kulto na naglalakad patungo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkasabik sa karahasan. Kasabay nito, lumitaw sa gitna ng kanilang hanay ang isang demonyo, nagbabadya ng panganib at delubyo. Ngunit sa kabila ng takot na kanyang nadama, hindi nagpatinag si Miguel. "Hindi ako matatakot sa inyo," sigaw niya ng may tapang, habang hinahawakan ang kanyang mga pangproteksyon na ibinigay ng matandang manggagamot. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga puwersang masama. Sa bawat galaw niya, lumalakas ang kanyang loob na labanan ang kadiliman at ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang bayan laban sa mga kaaway ng kabutihan. Sa harap ng matinding laban at pagsubok, tanging ang kanyang tapang at pananampalataya sa kanyang misyon ang magsisilbing gabay sa kanya patungo sa tagumpay.
Sa gitna ng laban ng kabutihan laban sa kasamaan, biglang lumutang sa tabi ni Miguel ang matandang lalaki na sumunod sa kanya mula sa bayan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang lakas at pag-asa sa puso ni Miguel. "Tulungan kita, anak," sabi ng matanda sa malambing na tinig. "Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Kasama mo ako at ang mga espiritu ng mga naunang mga mandirigma na lumaban din sa kasamaan." Kasabay ng pagdating ng matanda, biglang lumitaw din sa harap ni Miguel ang batang babae na nawawala, ang naging biktima ng kasamaan ng dating kulto. Sa kanyang pagtayo, nagpakita ang batang babae ng mga buto sa lupa na nagtuturo ng lihim na daan patungo sa librong itim na pinagmulan ng sumpa ng mga kulto. "Dito ang daan, Miguel," bulong ng batang babae, habang tinuturo ang tamang direksyon. "Dadalhin ka nito sa kaharian ng dilim, subalit huwag kang mag-alala. Kasama mo ako at ang mga nagmamalasakit sa kapakanan ng ating bayan." Dala ang gabay ng matandang lalaki, at ang tulong ng batang babae, nagtuloy si Miguel sa kanyang paglalakbay tungo sa lihim na daan patungo sa librong itim. Sa kabila ng mga hamon at panganib na naghihintay sa kanya, puno siya ng determinasyon na tapusin ang sumpa ng kasamaan at ipagtanggol ang kanyang komunidad. Sa pagtahak ni Miguel sa lihim na daan patungo sa librong itim, biglang may puwersang tumigil sa kanyang paglalakbay. Ang mga demonyo ng kasamaan ay nagpumilit na pigilan siya mula sa pagtungo sa librong naglalaman ng kapangyarihan para tapusin ang sumpa ng kulto. Ngunit sa kabila ng mga hadlang na ito, biglang lumutang sa harapan ni Miguel ang isang kakilakilabot na nilalang. Isa itong dating tagabantay ng simbahan, kilala sa buong bayan bilang isang matapang at matapat na mandirigma ng liwanag. "Dito ako upang tulungan ka, Miguel," sabi ng dating tagabantay, puno ng tapang at determinasyon. "Hindi tayo magpapadala sa mga silakbo ng kadiliman. Tayo ay magkakapatid na naglalaban para sa kapakanan ng bayan." Kasabay ng pagdating ng dating tagabantay, lumitaw din ang batang babae na hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang pagtitiwala kay Miguel. Handang-handa siyang makipagtulungan upang labanan ang mga puwersa ng kadiliman at ipagtanggol ang kanilang bayan. "Dito kami, Miguel," sambit ng batang babae, may sigla sa kanyang mga mata. "Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Tayo ay magkakapatid na nagtutulungan para sa ikaunlad ng ating bayan." Sa tulong ng mga tagabantay ng liwanag at ng batang babae, puspusang nagpatuloy si Miguel sa kanyang paglalakbay tungo sa librong itim. Ang kanyang loob na puno ng tapang at determinasyon ay magiging gabay sa kanilang laban sa mga puwersa ng kadiliman, sa pangunguna ng mga demonyo at kulto. Sa gitna ng mainit na laban sa mga puwersa ng kadiliman, nagtagumpay sina Miguel, ang dating tagabantay ng simbahan, at ang batang babae na ipagtanggol ang kanilang bayan at ang kanilang mga sarili mula sa mga demonyo at kulto. Sa sandaling panahon ng katahimikan pagkatapos ng laban, nakita ni Miguel ang itim na libro na matagal niyang hinahanap. Dahan-dahang lumapit siya at hinawakan ang libro, at biglang nagliwanag ito ng masigla. Ang ilaw mula sa libro ay tumagos sa buong simbahan, at sa loob lamang ng ilang segundo, nakita ni Miguel ang kagandahan at kadakilaan ng dating simbahan. Ang mga dingding ay nagliwanag, ang mga bubong ay nagningning, at ang mga anghel sa pintuan ay tila humihinga ng buhay. Ngunit sa isang iglap, biglang nasunog ang libro sa kamay ni Miguel. Ang liwanag ay biglang nawala, at ang kanyang mga mata ay sumilip sa pag-ikot ng usok. Sa kabila ng pagkawala ng librong naglalaman ng kapangyarihan, ang puso ni Miguel ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Ang kanyang laban ay hindi nasasalalay sa mga bagay na pisikal na nagbibigay ng kapangyarihan, kundi sa kanyang sariling tapang, determinasyon, at pag-ibig sa kanyang bayan. Sa wakas, ang kanyang paglalakbay ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang komunidad. Ang simbahan ay hindi lamang isang gusali,
kundi isang simbolo ng pag-asa at liwanag na patuloy na magtataguyod ng kabutihan at katarungan sa kanilang bayan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumubaybay sa kwento na ating ibinahagi. Sana'y inyong nasiyahan at naantig ang inyong mga damdamin sa ating paglalakbay. Kung nais niyong makarinig ng higit pang mga kwento at mga paksa, tandaan na maaari kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang mga kaganapan at paglalakbay sa mundo ng kwento at imahinasyon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik. Komento sa kwento. Nagagalak ako na nagustuhan mo ang kwento. Naway nagsilbing inspirasyon at libangan ito sa iyong araw. Kung mayroon kang anumang iba pang mga kwento o paksa na nais mong talakayin, huwag kang mag-atubiling sabihin. Salamat sa iyong pakikinig at suporta.